mga martir, sa dugo ng martir. At ang pinakamagandang simbolo nito, isa rin ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. At higit sa lahat, ito ay pag-ibig, pagmamahal. Taas nga na kamay ang mga nagmamahal. Wow, ang dami dito, ano? Sabi nila, okay lang daw magmahal ng sobra, huwag lang susobra sa isa. Kaya taas kamay ulit, ang nagmamahal ng sobra. Wala na. Sabi ko, sobra sa isa. Kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga martir, ito ay dahil sa labis-labis na pagmamahal. No, labis-labis na pagmamahal, kaya kayang ibigay yung sariling buhay. Alam niyo po na may kwento ng isang hari, yung hari po na ito, no, pinakamamahal talaga ng mga tao. Kasi sobrang bait niya. Kaya po, no, sa kanyang katandaan, nagkaroon siya ng sakit. No, nagkasakit siya, tapos nung sinilip siya ng manggagamot, ang sabi ng manggagamot, ano, kailangan ay mag-aalay ng buhay para doon sa hari. Isang buhay para madugtungan yung buhay ng hari. At alam niyo po na dahil mahal na mahal nila yung hari, lahat ng nasasakupan, nagpunta doon sa kaharian at gustong ialay yung kanilang buhay. Kaya naman, naisip na lang ng manggagamot dahil isang buhay lang naman yung kukunin. Kumuha sila ng balahibo ng kalapate. No? Tapos ang gagawin nila mula sa pinakatuktok ng kaharian, ihahagis nila yon at kung kaninong ulo babagsak, itong balahibo ng kalapate, siya yung mapipili na mag-aalay ng buhay para dun sa hari. So sinimulan nilang ihagis, napakalakas ng hangin. Dahan-dahan, ewan ko kung kanino babagsak. Dahan-dahan bumababa itong balahibo, hinahangin. At alam niyo, nung papalapit na dun sa ulo ng mga tao, biglang may mga narinig na tinig. Ano sabi? Lumipat ulit. Pumunta ka sa kabila. Ano ulit doon sa kabila? Hinipan ulit. Hanggang bandang huli, itong balahibo ng kalapate, nahulog sa lupa. Marahil po, sa atin, bilang mga Kristiyano, parang ganito rin ang buhay natin. Sabi natin, mahal natin ang Diyos. Mahal natin si Jesus. Mahal niyo ba si Jesus? Sinong gustong mag-alay ng buhay para kay Jesus? Yung seryoso, papalutangin natin doon sa dagat mamaya. Madali mong sabihin, na mahal natin ang Diyos. Pero kapag ito ay may kaakibat ng pagbibigay, sige, taas ang kamay na may pera. Wala tayong koleksyon. Kapag tayo ay magbibigay na, parang ayaw na natin. Sige, sinong may 1,000, ihuhulog mamaya sa basket para kay Jesus. Meron kayang magbibigay? Lalo pa kaya pera pa lang yan, Lalo pa kaya kapag yung buhay na ang ibibigay? O siguro dito, sa Kagait, napaka-importante, pumupuo tayo ng kumbento. Kapag ito nangangailangan ng mga trabahador, meron bang willing magtrabaho ng libre? Kaya nyo bang ibigay yun para kay Jesus? So marahil yan ang hamon. Tignan natin. Tignan natin. Madaling sabihin, pero kapag nandun na yung pag-aalay ng buhay, napakahirap na. Baka bawat isa umaalis na. Sige, taas ang kamay ng mga tunay na kaibigan. Wow, madami dito. Yung iba yan, Peke? Sige, ulit taas ang kamay ng mga tunay na kaibigan na andyan kapag may kailangan. Kaya na marami din. Kapag ang kaibigan natin, kaya tayong bigyan ng 3K. Kayamanan, kapangyarihan at katanyagan, lahat tayo ay nagiging tunay na kaibigan. Dumadami ang kaibigan natin kapag meron tayo ng 3K na yan. Subalit kapag wala tayo niyan, kapag zero tayo, meron pa ba tayong kaibigan? Alam niyo po, ganyan din ang experience ni Jesus. Iniwanan siya ng mga matatalik ng kaibigan nung pinahihirapan na siya, nung ipapako na siya sa krus. Nasaan na yung mga matalik ng kaibigan? Nagsitago na. Pero sa araw na ito, si Esteban,
Si San Esteban, napakagandang halimbawa yung kanyang pagiging martir. Nagmahal siya ng sobra, nag-alay siya ng sobra, kahit na nahirapan na siya. Ano ginawa niya, no? Doon sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, pinagdasal niya yung mga taong umuusig sa kanya. At anong ending? Pinagbabato siya hanggang mamatay. Subalit ang kanyang ginawa, ay talagang kinalugdan ng Diyos. Talagang gustong-gusto ng Diyos yung mga taong nag-aalay para sa Kanya. At sigurado tayo na ang tinanggap niya ay higit pa sa lahat ng matatanggap ng kahit sinong tao. Ito ay yung kaligtasan. Sigurado tayo na si San Esteban ay kapiling na ng Diyos. Wala na siyang paghihirap, subalit nakikita natin yung kanyang kagalakan sapagkat nakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Sino sa inyo ang gustong makapunta sa kaharian ng Diyos? Ayan. Kaya ang hamon po, sana maging mabuting katiwala tayo ng Diyos. Ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Diyos. Maging ano man ito, kung hindi man pera, marahil yung ating talento, lalo higit dito, nag-umpisa tayo ng community. Kailangan nila ng mga sakristan, ng choir, ng mga lay ministers, at kung ano-ano pa. Nawa po, may alay natin yung ating mga sarili. Nang sa gayon, gantimpalaan tayo ng Diyos. Amen? Amen. Merry Christmas po sa bawat isa.